Magandang umaga po sa inyong lahat. Ilang panahon na lang o ilang buwan na lang ay Pasko na. No? Napakabilis po ng panahon at tumatanda po tayo. So, ang atin pong pagbabatayan ng salita ng Panginoon ay matatagpuan po natin sa Lucas Kabanata 10, talatang 1 hanggang 24. Luke chapter 10, verses 1 to 24. Ito pong sabi, kung mayroon po kayong mga Biblia, ay sabayan niyo na lang po ako habang binabasa ko ito. Babasa po ako sa wikang Tagalog at ito po ang sabi. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan na pook na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mga mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magdala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo, ngunit kung hindi babalik sa inyo sa inyong pagbasbas. Makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat na tutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Pagpasok ninyo sa bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan, hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa lansangan nito at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo, ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, may kahabagan pa ang taga Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Verse 13, kawawa ang mga taga Chorazin, kawawa ang mga taga Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa bato o sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Mas kahabagan pa ng taga Tiro at taga Sidon kaysa sa araw na paghuhukom. At kayong mga taga Capernaum, nais pa ninyong itaas ang inyong sarili hanggang sa langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo at sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Masayang bumalik ang 72. Inulat nila, Panginoon, kahit na po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa inyong kapangyarihan na inyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga alakdan o mga ahas at alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil napasunod ninyo ang mga masasamang espiritu, kundi dahil nakatala na sa langit ang inyong mga pangalan. Ang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama,
Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga taong walang muwang, oo Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga taong hinirang ng anak na makilala sa Ama, nakakilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, nang walang ibang nakakarinig, pinagpala kayo na sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghahangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig. Subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo pong sandali ay manalangin. Hingin po natin ang basbas ng Panginoon. Ama naming Diyos, Diyos naming makapangyarihan, salamat po sapagkat niloob mo, Panginoon, na kami po ay magkatipon ngayong umaga upang makinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa buhay na pinahiram mo muli sa amin. Salamat dahil kami ay buhay. At ito po ay pinagpapasalamat namin dahil maraming mga tao ang hindi na nabuhay sa araw na ito. Subalit kami, Panginoon, narito, buhay at handang makinig ng iyong mensahe. Samahan mo po kami sa oras na to at nawa hanggang sa uling pagtatapos ng gawain ito ay makita po namin ng iyong Santong Espiritu ay nasa amin pong kalagitnaan. Sa amin pong, sa po namin lahat pinagkakatiwalang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung binasa po natin kanina, napakahaba po, 24 na talata. Ito po yung landas ng ating Panginoon papunta sa patungo sa kanyang sakripisyo doon sa Jerusalem. Habang tumatagal, habang ang Panginoong Jesucristo ay pumupunta doon sa Jerusalem, ay parang hinahatak na yung kanyang buhay patungo sa kamatayan. Matatagpuan po natin yan sa Lucas, Kabanata 51. No? At sinasabi po doon na habang papalapit ang ating Panginoon sa kanyang kamatayan, ay ginusto niya ito sapagkat meron siyang plano. Yung plano niyang pagmimisyon. No? Gusto ng Panginoon ay lumawak pa ang kanyang pagmimisyon habang siya ay buhay pa, nakasama po yung mga kanyang alagad. Ngayon po, sa chapter 10 po, nabinasa po natin kanina, dinagdagan pa ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Sa chapter 9, 12 lang ang kanyang tinawag para isinugo, para magbahagi ng mabuting balita. Dito po ay dinagdagan pa ng Panginoon ng 72. Bakit? Para lalo pang lumawak ang gawain ng pagmimisyon sa lugar ng Jerusalem noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, ito po ang ating ito yung task din na inutos sa atin ng ating Panginoon, na tayo bilang mga nakilala kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, hindi po tayo mananatiling disipulo ng Panginoon, kundi magiging alagad din po tayo na kung saan ay isinusugo at naghahayo ng mabuting balita sa iba't ibang lugar ng ating bayan. So, ito po ay isang utos. Ang pamagat po natin is the Lord of the Harvest. Ito po ay isang PowerPoint please. Ayaw gumana. Ayan. First point po tayo. The Commission. Ito po ay binigyan tayo ng karapatan o utos ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ay gamitin ang ating buhay, hindi lamang sa atin, kundi magpahayag tayo ng mabuting balita sa lahat ng lugar na atin pong pinaroroonan o pinupuntahan. No? Sabi po dyan, sa verse 2, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, plead with the Lord of the harvest to send out laborers into harvest. No? So,
Yan po ang utos na binigay sa atin. Natutuwa ako kasi ang ating mission po ay napunta ng Romblon. Ginamit po nila kung ano yung pinahayag dito ng salita ng Panginoon. No? Ang mga missionary po natin doon ay nagbahagi ng mabuting balita at naniniwala po ko na ang kanilang ginawa doon ay maraming napagpala at nalugod ang Diyos sa ginawa. Sapagkat sila ay mga misyonaryo, ay ginagamit nila ang kanilang buhay sa paglilingkod. So, sabi diyan, yung curious. Hindi po yung curious, hindi yung ususera. Sabi diyan, this word denotes absolute sovereign authority. Ang curious ay, ito po ay yung Lord, ito po yung Master, Owner, siya po yung meron pong kapangyarihan na authority na supreme rule. No? So, ang Greek word po ay binanggit po niya na ito po ay Greek word, pero sa Old Testament din po ay binanggit din po yung curious. Sa Old Testament, Septuagint. No? So, ito po yung tinranslate naman sa Old Testament ng Hebrews na ang kahulugan po ay divine name ng Diyos, yung Adonai at saka Yahweh. So dahil dito, ang pagtawag po ng curious kay Jesus ay malalim po ito at tunay na deklarasyon na siya po ay bahagi ng divine identity at authority ng amang Diyos. Therefore, ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo kung ano yung sinabi sa kanya ng Ama, at ito po ay sinasabi niya rin po sa atin. Jesus is the curious of the harvest. He owns the field, He owns the wheat, He alone commands the laborers. No? So, lahat po ay pag-aari niya. Kaya ang Panginoong Jesucristo, siya lang po ang may karapatan para utos sa atin bilang mga mananampalataya. Inuutosan niya tayo na magpunta, mag-harvest doon sa mga lugar na pinupuntahan natin. Kasi sabi nga, maraming aanihin, subalit kokonti pa ang maraming mag-aani. No? So kaya nga, sabi nga, sa verse 3, I am sending you out like lambs in the midst of wolves. No? Humayo kayo, sabi sa atin, kayong mga tupa sa gitna ng asong gubat. Hindi po itong literal na aso, no? Ang sinasabi po dito, yung tayong mga mananampalataya, kapag tayo humahayo, maraming mga taong ayaw makinig sa atin. Minsan inaaway tayo, minsan ay pinapersecute tayo. So, ito po tayo bilang mga mananampalataya. Natural po sa atin na kapag tayo po ay nagsishare ng Word of God, ay marami pong tumatanggap. Marami pong tumatanggi. Naranasan ko po yan nung kami nasa Mekawayan, nung ako'y bata pang mananampalataya. Nag-share po kami ng iba't ibang Word of God. Habang kami nag-share, nagbabahay-bahay po kami. Hindi po uso noon yung kukunin, bibisitahin mo. Kami po pupunta, walang kilala. Then, kakatok ko sa bahay, tok. Pag magbahagi lang po kami, bagag. Kung nakaranas kayo noon, ay talagang ang hirap magbahagi ang hirap mag-mission ng panahon namin. So ngayon, napakadali na kasi contact lang, then puntahan mo, i-text mo, i-chat mo. Kaya wala pong dahilan ang isang mananampalataya na hirap siya magbahagi o maghirap na wala siyang contact. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng mga social media, pwede na tayo magbahagi ng Word of God. No? So, wag po natin intindihin yung mga lobo, yung mga nakapaligid sa atin, kasi natural lang po na kapag tayo nagbabahagi, ay meron pong mga kumukontra. No? At tiniyak po ng Panginoong Jesucristo na maraming hadlang, pero tiniyak niya rin na tatapusin niya yung kanyang misyon na inaatang sa ating mga mananampalataya. Ayun po.
Sabi diyan sa verse 4, carry no money, belt, no bag, no sands, and greet no one along the way. No? So, disclaimer po, no? Ang pagtanggi po, ang utos po na ni Jesus ay hindi ibig sabihin po nito ay bawal po yung marami kang pera, bawal po yung nagmamayari ka ng kung iba-ibang gamit. Hindi po yun. No? Ito po ay isang bukod tangi lang sa mga disipulo para alisin nila ang kanilang pagdepende sa kanilang mga kakayanan at sa kanilang mga ari-arian. No? Pero, binago po ito ng Panginoon sa pagdating po sa Lucas chapter 22 verse 35 ay sabi ron, basahin ko na nga, pagkatapos nito, tinanong sila ni Jesus, nang suguin ko kayong walang dalang lalagyan ng pera, balutan o sandalyas, kinulang ba kayo ng anuman? Hindi po, tugon nila. Sinabi niya, subalit ngayon, kung kayo'y may balutan o lalagyan ng pera, dalhin ninyo ang sinumang walang tabak, ipagbili ang kanyang balabal at bumili ng isang tabak. Sinabi ng Panginoong Hesus na kapag sila'y tinanggihan, ipagpag po nila yung kanilang paa at alisin ang alikabok sa kanilang paa, palatandaan po ito na ang Diyos ay galit sa kanila at meron po silang paghuhukom. Kaya po, mahalaga po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ko alam kung sino sa atin, no? Kung may mga pamilya pa tayo na unbeliever, no? Wag po nating hayaan na ang ating pamilya ay mapahamak at tayo lang ang pupunta sa langit. Nakakalungkot po yun na kapag tayo ay kinuha ng Panginoon na sa langit ka, yung mga hindi mo sinyeran o binahaginan, hindi mo ginamit ang pagmimisyon na kabilang sa pamilya mo, kaibigan mo at kapitbahay mo, nakita mo sila na magdurusa sa impyerno. So bilang mga mananampalataya, yan po yung task na gustong ibigay sa atin ng Panginoon, na gamitin po natin ito para abutin po yung mga tao. Sabi po dito sa isang ilustrasyon, ang epektibong pagbabahagi ng Ebanghelyo ay nagsisimula sa pagpapahalaga o pagkilala ng lubos at pagtitiwala dun sa Lord of Harvest. No? Sabi po ni John MacArthur, we do not manufacture conversions, we merely gathered what He has sovereignly prepared. No? So, hindi po natin ito ginagawa lang. No? Ito po ay inihahanda po natin, ititipunin po natin para ito sa Panginoon, sapagkat ito ang utos ng Panginoon. Kung minamahal natin si Kristo, kung sinasabi natin tayo mananampalataya, gamitin natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 14 hanggang 15, ayan po. And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how they are to hear without someone preaching? Totoo naman po ito. Paano naman sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala pong nagpipreach, kung wala pong nagbabahagi ng Word of God? Ang kailangan po natin para tayo ay makawin ng kaluluwa, kinakailangan nating ipangaral. Kinakailangan nating gamitin po natin ang ating buhay at mangaral sa mga taong wala pang personal na relasyon sa ating Panginoon. Tulungan po natin ang ating mga kaanak, mahal sa buhay, kaibigan, kaaway. So, tulungan po natin sila. Ibahagi po natin ito. Tayo po ay mga sundalo na dinala sa isang battlefield at wala siyang ibang dalang gamit. Ang dala lang ng sundalong ito ay, of course, yung kanyang panlaban, yung baril. Pero tayo mga soldier ng Panginoon, ganun din. Wala tayong dadalhin kundi ang Biblia. Ito po yung ating sandata, yung Biblia. No? So sa panahon po natin ngayon, gustong-gusto na maraming tao yung makabundong ginhawa. Ayaw natin na nakakapagod, ayaw natin ng hassle. So nadadala natin ito sa ating isip na ang pagiging Kristiyano ay
very relaxing. Hindi po. Ang maging tagapagsunod ng Panginoon ay hindi po ito relaxing. Ito po ay nangangailangan ng pagpapagal, pagmamahal sa tao at pagtsatsaga sa ating mga tinatanim. No? So, gusto ng Diyos alisin yung mga bagay na pabigat sa atin. Ano yung mga pabigat sa atin? Yung ating mga, lalo ngayon, napakaraming social media, yung ating mga cellphone, mga tablet, mga laptop. Ayaw niyan. Gusto ng Panginoon ay magbahagi tayo. No? At sa ating pagbabahagi, ang application po niyan ay yan. Ang ganda po, di ba? Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga masunuring nagtitiwala sa Kanya. Kapag ginagamit po natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon, pagbabahagi ng mabuting balita, ay laging nandyan ang Panginoon. Hindi na, tama yung satang, I will not leave you nor forsake you. Tama po yan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon as long as ang ginagawa natin ay para sa ikalalawak ng Kanyang iglesia. Pangalawa po, the condemnation. Ang paglilingkod po sa Panginoon, yung pagpapahayag ng mabuting balita, ay may mga tinatawag tayong pagtuligsa minsan. Yung paghatol, hindi po yan naalis, no? Dumadating po sa point na ang mga nagpapahayag ng mabuting balita ay dumadating sa ganung punto na kung saan ay tinutuligsa at inaaway paminsan-minsan. Pero sabi diyan, yung wasted privilege o inasayang na pribilehyo ay okay lang po yan, no? Sa verse 13 po at saka sa verse 15, sabi diyan, Chorazin, Bethsaida, and Capernaum, sila po yung mga unrepentant cities. Dito, yung lugar na yan, yung Chorazin, Bethsaida, at Capernaum, ito po yung nakarinig po at nakasaksi na maraming himala sa Panginoong Hesus, pero hindi nila ito inayos, hindi nila ginampanan yung kanilang mga nakita, mga naranasan. Kaya sabi sa kanila, sinabi ni Jesus, mas magiging magaan pa ang araw ng paghukom para sa mga Tiro at Sidom. Ito po yung mga paganong lungsod kaysa sa kanila. So ang tinuturo po rito, kung mas marami tayong alam sa pagbabahagi ng mabuting balita, kung tayo ay aral na sa mga salita ng Panginoon at hindi mo sinunod, hindi mo ginawa ang iyong part, ay meron pong katumbas na parusa. Sabi nga, ang hindi paggawa ang hindi paggawa ng mabuti, nalito ko. ang mabuti kapag hindi mo pinahayag sa tao ay kasalanan po 'yon. Kaya yung mabuti, kapag alam natin mabuti, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat ay ginagawa po natin ito. Yan po. Pangalawa, sabi po diyan ni Dr. R.C. Sprout, the most terrifying thing in a human being can face is the unmitigated wrath of holy God. Woe unto the man who hears the gospel clearly and walks away unchanged. Ito po yung nakakatakot, no? Kapag ang isang tao ay nakarinig na malinaw na ebanghelyo, tapos ay umalis na lang at hindi ito binahagi, na parang wala lang, mga kapatid, ito po ay hindi nakakalugod sa Diyos. No? Kapag tayo po ay totoong nagmamahal sa Panginoon, tayo po ay tagasunod ni Kristo. Tatawagin po tayong mga divine ambassador. Ang mananampalataya ay mga, sa Tagalog, kinatawan. No? Tayo po ay mga kinatawan. Kinatawan saan? Kinatawan sa mga taong hindi pa mga mananampalataya. No? Sa verse 6 po,
Sabi diyan, the one who listens to you, listens to me. And the one who rejects you, rejects me. But the one who rejects me, rejects the one who sent me. No? So, madali lang unawain. No? So, sinabi niya sa mga alagad na ang nakikinig sa akin ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. So, lagi po natin tandaan na kapag ang isang tapat na nagtuturo at nagbubukas ng salita ng Diyos at nagpapahayag ng ebanghelyo, hindi lamang sa tao, kundi ang nagsasalita ay si Kristo sa kanyang sarili. Ang tinig po ni Kristo ang naririnig kapag po tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita. At yung tinig nito ng ating Panginoon Kristo ang tumatatag sa mga taong wala pang personal na relasyon kay Kristo. Kaya po, ang pagtanggi sa pagbabahagi ng ebanghelyo ay direktang pagtanggi sa Diyos na nagsugo sa Kanya. Kaya wag po tayo malungkot. Kapag tayo po ay nagsishare, kapag po tayo ay nagbabahagi ng mabuting balita at nagmi-mission po tayo, ay wag po tayong malungkot kung tayo po ay tinanggihan, kung tayo ay nireject, kasi ang mahalaga doon na ibahagi mo ang mabuting balita, ginawa mo ang iyong part, tumugon man siya o hindi, hindi na tayo accountable. Ang Diyos na ang siyang bahala sa Kanya. No? Sa John chapter 13 verse 20, truly, truly, I say to you, the one who receives anyone I send receives me. And the one who receives me, receives him who sent me. No? So, yun po, kinakailangan po natin talagang, tandaan po natin, kinakailangan po nating magbahagi ng Word of God. Sa isang dayuhang bansa na inaatake ang kanilang ambassador o yung kinatawan, sa isang specific na bansa, ang ano po nito ay hindi lamang niya basta nilusob ang isang individual, kundi gumawa siya ng kilos, paglaban at digmaan laban sa bansa at sa kanilang presidente. Sa atin po, kapag po tayo tinanggihan ng mga tao sa panahon ng biblical na katotohanan, hindi lamang po sila sumasalungat sa ating konserbatibong paniniwala. Ito po ay pagre-rebelde natin sa Diyos. Sana lang po, ang COCM family ay, sabi diyan, do not be a comfortable Christian, no? Who sits under sound expository preaching week after week but refuses to repent of secret sin. No? So mga kapatid, tayo pong mga Kristiyano, hindi porke nakikita tayo linggo-linggo, Sunday after Sunday, ay tunay na mananampalataya na. Ang tunay na nananampalataya at ang tunay na kinikilala ng Diyos, yung ikaw at ang Diyos. No? Hindi po alam ni pastor na ikaw ay totoong tumanggap, hindi po alam ng mga leader, hindi po alam ng mga member, ikaw at ang Diyos lamang. No? Kaya, kung ikaw ay lagi nagsisimba, subalit hindi naman natatransform ang iyong buhay, abay, tanungin natin ang ating sarili. No? Kristiyano ba ako? Ako ba ay totoong na born again? Ako ba ay totoong kumilala kay Kristo at nagsisi kasalanan? So, kinakailangan po nating mag-repent din. Kapag yun po tayo, pag hindi mo nakikita ang iyong buhay na nababago, natatransform, ay nakakatakot po yan. Ang Capernaum po ay pinarangalan sa langit ng privilege, subalit dinala sila ni Jesus pababa sa Hades sapagkat sila po yung mga mapagkunwaring mananampalataya. Tiyakin po natin yung ating buhay. Kung totoo tayong Kristiyano, sigurado po yan, nakatala ang ating pangalan sa langit. Ayun po sabi sa Luke chapter 10 verse 20. No?
Kapag ikaw ito mananampalataya, ito sinusulat ng Panginoon ang ating pangalan doon. No? At ang sabi diyan, ang pinaka-dangerous place is to be sitting in a church with a hard heart, repent today for the King is coming. Yan po ang pinaka mapanganib na parte ng ating buhay. Na lagi kang nandoon sa church, linggo-linggo, subalit hindi pala totoong nag-repent. No? Marami pong ganyan na akala mo Kristiyano, pero pagdating sa labas, hindi na po siya Kristiyano. No? Sana hanggang sa paglabas natin, hanggang sa bahay, mula dito hanggang paglabas natin, nakikita ang pagiging mananampalataya natin. Ano yon? Dapat nakikita sa atin yung tin-transform ng buhay, mapagmahal, hindi na nagmumura, hindi na nagbabices. So, dapat ganun po tayo. Katulad din po yan ng basketball po. Sa basketball po, ito po ay isang team effort. Lahat po dyan ay nagpa-practice, pero ang pinapasok lang po ay yung magagaling, pero papasukin din yung ang hindi magagaling, no? So, ganun po tayo. Dapat ipakita po natin yung ating best na paglilingkod sa Panginoon para makita rin po tayong merong partisipasyon sa kanyang gawain. Huwag po tayong maging bench warmer. Ha? Pangit naman po yun, nakaupo ka lang, isa kang manlalaro, pero hindi ka pinapasok, hindi ka sinusugo. O, dapat ang isang mananampalataya laging nasa front. No? Nakakalungkot sapagkat maraming Kristiyano na hindi ginagamit ang paglilingkod sa Panginoon. So, kinukundina ng Diyos ang ating mga pagtanggi sa paglilingkod sapagkat ayaw niya na nasasayang ang kanyang privilege na binigay sa atin. Dahil tayo po ay mga ambassador o kinatawan upang isugo at abutin ang mga nawawala. Lagi po natin tandaan, lahat po ng ating ginagawa para sa Panginoon, laging may reward. Diba? Laging may reward. Ayaw ng Diyos na may utang. No? Siya ay nagpapautang, hindi tayo. Laging meron pong reward. Ano reward yun? Yung celebration, siyempre. Ito pong reward na to ay yung mga disipulo niya, yung sinugo niyang mga tagasunod niya ay 72, no? Ang dami. At sila po ay natuwa. Natuwa sila kasi sabi diyan, Lord, even the demons are subject to us in your name. No? Talaga namang nakakatuwa sapagkat tayo ay nakakapag-report sa Panginoon dahil kung meron tayong mga accomplishment sa paglilingkod sa Kanya, ay nakakatuwa po yun. Pero, sabi niya, I watched Satan fall from heaven like lightning. No? So, sinabi ni Jesus na nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. No? At ang 72 sinugo ng ating Panginoong Jesus, yan po yung kanilang accomplishment, sabi. Pero nirebuke sila ng ating Panginoon. Sapagkat habang pinapangaral po natin ang Ebanghelyo, ay bumabagsak din po ang kaharian ng kadiliman. Pinagkaloob ni Jesus sa kanyang mga lingkod yung delegated authority laban sa kapangyarihan ng kaaway. At yung mga ito ay nagalak at natuwa sila sapagkat sila po ay ginamit ng Panginoon. So, meron pong joyful reminder. Si Jesus po ay nagbigay ng isang mahalagang pagtatama at paalala. Sinabi niya sa kanila na huwag magsaya sa kanilang kapangyarihan, sa kanilang ministry, sa success. Instead, sabi yan, magalak kayo dahil ito yung tinatama ko kayo at pinapaalalahan ko kayo dahil huwag tayong magsaya sa ating mga success bagkos ay
masaya tayo sapagkat ginawa natin ito para sa Panginoon. Sabi diyan, nevertheless do not rejoice in that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. So ito po yung ating reward. Ito po yung ating binigay ng Diyos doon sa totoong nananampalataya at nagpapahayag ng mabuting balita. No? Na ang ating pangalan ay nakasulat na sa langit. Sabi diyan, evangelism is just one beggar telling another beggar where to find bread. No. So, ganun din po tayo. Naghahanap po tayo ng pagkain, nagbabahagi din po, humahanap tayo ng maraming tao para bahagi na ng mabuting balita. At tayong mga nakatala na ating pangalan, ay makikita rin po natin yan sa Revelation chapter 20 verse 15. Sabi po diyan, ang pangalan natin ay nakatala. Subalit pag ang pangalan mo ay hindi nakatala doon sa Revelation chapter 20 verse 15, itatapon tayo sa apoy o sa Hades. No? Where is joy anchored today? Saan po naka-anchored yung ating kaligayahan? Sa ating salapi, sa ating tinatangkilik, sa ating mga accomplishment. So saan po? Kung tayo po ay nakadepende sa mga trabaho natin, sa katagumpayan natin, ay tandaan po natin ito po ay panandalian lamang po. Lahat po yan ay mawawala. Subalit ang ginawa po natin, yung paglilingkod po natin, ay hindi po yan binubura ng Panginoon. So, ianglan natin ang ating saya sa hindi nagbabagong biyaya ng Panginoon. So, challenge po. Sabi po dyan, identify one specific person who is lost. Isipin natin ngayon, sa ating pag-uwi, sino ang ating specific na tao na gusto nating abutin para siya ay maligtas? Share the unshamed gospel of Jesus Christ with them this week. Or just invite them on Sunday. Ibahagi po natin. Huwag tayong mahiya. Sabi ko nga, madalas ang hiya sa kabayo lang yan. Huwag tayong mahiya. Tayo ay mga mananampalataya. Natural lang na tayo po ay pinapersecute. Pero as long as ginagawa po natin ang para sa Panginoon, ay tutulungan tayo ng Panginoon. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sapagkat natuto po kami sa mga salita mo ngayong umaga. Nawa, Panginoon, yung mga katotohanan po na aming narinig, aming inaral ngayong umaga, ay gawin po namin ito. Tulungan mo kami na magbahagi, magmisyon, magpakalat ng mabuting balita sa mga taong wala pa sa iyo, Panginoon. Gamitin mo pang aming buhay sa linggong ito, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming pag-uwi, Panginoon, ay makita mo po na ang aming buhay ay ginagamit po namin at hinahanap po namin yung mga taong nawawala. Ito po ay bilang pagsunod namin at bilang pagmamahal namin sa Diyos na nagligtas at nagbigay sa amin ng kaligtasan. Marapat lamang na bilang mga lingkod ng aming Panginoon, makita mo po kami na ginagamit ang buhay para sa expansion po ng iyong kingdom sa aming iglesia at sa lahat ng dako na aming pinupuntahan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga.